Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng isang babae? May mga pagkakataong ang pag-ibig na inakala nating magiging kaligtasan ay siya palang magiging pinakamabigat na krus na ating papasanin. Ngayong araw, samahan ninyo akong pakinggan ang kwento ni Liwayway, isang pangalang sumisimbolo sa pag-asa ng bagong umaga, ngunit namumuhay sa walang katapusang gabi ng pagdurusa. Ating tunghayan kung paano niya haharapin ang dilim na dulot ng taong pinangakuan siyang iibigin habang buhay. Paulit-ulit ang pagbayo ng mga palad ni Liwayway sa maruruming damit na nakababad sa palanggana. Bawat kuskos, bawat piga, ay tila isang paraan upang ilabas ang bigat na dararana nararamdaman sa kanyang dibdib. Ang bula mula sa murang bareta ng sabon ay umaakyat hanggang sa kanyang siko, ngunit hindi nito kayang linisin ang dungis na idinudulot ng kahirapan sa kanyang pagkatao. Napapikit siya ng mariin. Ang mga kamay niyang dati pinapangarap lang na humawak ng libro at panulat ay ngayoy kalyo na at magaspang. Saksi sa walang tigil na paglalabada para sa mga kapitbahay. Ito ang buhay niya. Isang buhay na malayo sa pangakong binuo nila ni Rico 5 taon na ang nakakaraan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nakatira sila sa baryo Sinagtala. Isang pangalang puno ng kinang at pangarap. Ngunit para kay Liwayway, walang sinag at lalong walang tala sa kanilang munting barong-barong. Tanging ang amoy ng kanal at ang dumadaing na yero sa tuwing umiihip ang hangin ang kanyang karamay. Kalahating araw na siyang naglalabada at kumakalam na ang kanyang sikmura, ngunit mas matindi ang kaba sa kanyang dibdib. Pangatlong araw na ngayon, nalampas na sila sa bayad sa upa. At ang bigasan nila, wala nang laman kahit isang butil. Kasabay ng pag-iisip na iyon ay ang malakas na kalabog ng pinto. Bumukas ito at iniluwa ang pagod at gusot na itsura ni Rico. Ang dating matipunong katawan nito ay payat na. At ang mga matay laging mapungay, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa alak. Wala pa bang pagkain? Iritableng tanong nito, ang boses ay paos at amoy alak. Hindi umimik si Liwayway. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga kamay sa duster na suot. Ano ang isasagot niya? Na ang huling 50 piso sa kanyang bulsa ay ibinili niya ng sabon para matapos ang labada at may maipambili man lang sana ng itlog mamaya? Ano? Bingi ka ba? Sigaw ni Rico. Lumapit ito at sinipa ang balde ng tubig. Kumalat ang sahig sa maruming tubig sabon. Buong araw akong naghahanap ng trabaho, tapos pag-uwi ko ganito, wala man lang akong aabutan. Gusto sanang isumbat ni Liwayway na alam niyang hindi trabaho ang hinahanap nito, kundi ang mesa ng tong-it sa kanto. Gusto niyang isigaw na pagod na siya. Ngunit pinili niyang manahimik. Ang pagsagot ay mangangahulugan lang ng mas mahabang sigawan. At baka mauwi pa sa sakitan. Wala pa tayong bigas, Rico. Halos pabulong niyang sabi. Isang malutong na mura ang kumawala sa bibig ni Rico. Walang kwenta. Yan lang ang trabaho mo dito sa bahay. Hindi mo pa magawa. Akmang hahablutin ni Rico ang braso ni Liwayway nang may marinig silang isang magalang na ubo mula sa pintuan. Magandang hapon sa inyo. Nakatayo roon si Mang Berto, ang may-ari ng kanilang inuupahan. Isang biyudong nasa edad 50, palaging maayos manamit at malumanay magsalita. Sa unang tingin, aakalain mong isa siyang mabait na tao. "Oh, Mang Berto, napadaan po kayo.
Sabi ni Rico, biglang nagbago ang timpla ng boses. Narinig ko kasi ang sigawan ninyo. Ayos lang ba ang lahat? Tanong ni Mang Berto. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatingin kay Rico. Nakapako ang mga ito kay Liwayway. Naramdaman ni Liwayway ang titig na iyon. Isang titig na tila hinuhubaran siya. Nag-iiwan ng maruming pakiramdam sa kanyang balat. Mabilis siyang yumuko. Pasensya na ho, Mang Berto. Ganito lang talaga kami maglambingan ng asawa ko. Palusot ni Rico sabay tawa ng pilit. Ngumiti si Mang Berto. Naiintindihan ko. Ganyan talaga ang mag-asawa. Sige na, hindi ko na kayo aabalahin. Inabot niya ang isang maliit na supot ng bigas kay Liwayway. Heto, pandagdag niyo muna sa hapunan. Yung bayad sa upa, huwag niyo munang alalahanin. Alam ko namang mahirap ang buhay ngayon. Nako, salamat po talaga Mang Berto. Hulog kayo ng langit. Pasasalamat ni Rico. Kinuha ni Liwayway ang bigas. Nanginginig ang mga kamay. Salamat po, mahina niyang sabi. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit at nakita niya ang isang kakaibang kislap sa mata ng matandang lalaki. Isang kislap na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Nang makaalis si Mang Berto, isinara ni Rico ang pinto. Kita mo? Mabait na tao si Mang Berto. Ikaw lang ang palaging mainit ang ulo. Hindi na sumagot si Liwayway. Tahimik siyang nagsaing, ang isip ay lumilipad. Hindi niya maalis sa isip ang paraan ng pagtingin ni Mang Berto. Gabi. Matapos kumain ay agad na humiga si Rico at maya-maya pa'y humihilik na. Si Liwayway naman ay nakahiga sa kanyang tabi, gising na gising. Tinititigan niya ang kesame na may mga bahid ng amag. Binibilang ang mga butiki. Sa ganitong mga sandali, bumabalik ang lahat ng kanyang mga pangarap na nawasak. Ang pangarap na maging guro. Ang pangarap ng isang simpleng pamilya. Ang pangarap na mahalin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata. Gumulong sa kanyang pisngi. Bakit naging ganito ang buhay niya? Saan siya nagkamali? Pinikit niya ang kanyang mga mata. Umaasang dalawin na siya ng antok para kahit saglit ay makatakas sa masakit na katotohanan. Nasa pagitan na siya ng pagtulog at pagiging gising nang marinig niya ang isang pamilyar na boses na bumubulong sa hangin, kasabay ng hilik ni Rico. Malapit na, Dalisay. Malapit na. Napamulat si Liwayway. Ang puso niya'y biglang kumabog ng sobrang bilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nanigas siya sa kanyang kinahihigaan. Ang lahat ng antok ay naglahong parang bula. Dalisay? Sino si Dalisay? Kinabukasan, ang pangalang Dalisay ay parang isang tinik na bumaon sa isipan ni Liwayway. Paulit-ulit itong umuulit sa kanyang pandinig. Kasabay ng bawat patak ng pawis mula sa kanyang paglalabada. Sino siya? Isang kamag-anak? Isang kaibigan? O isang anino na matagal nang sumisira sa kanilang pagsasama nang hindi niya namamalayan? Hinintay niyang magising si Rico. Habang nag-aalmusal sila ng kaning lamig na tinimplahan lang ng asin, tinipon niya ang lahat ng natitirang lakas ng loob sa kanyang katawan. Rico, panimula niya, nanginginig ang boses. May narinig ako kagabi. Habang natutulog ka. Sumubo si Rico, hindi man lang siya tinitingnan. Ano na naman yan, Liwayway?
Kung tungkol yan sa pera, wala ako. Hindi, may binanggit kang pangalan. Huminga siya ng malalim. Sino si Dalisay? Natigilan si Rico sa pagsubo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsara. Ang tunog nito sa plato ay tila isang malakas na dagundong sa loob ng kanilang maliit na kusina. Tumingin ito sa kanya at sa isang iglap, nawala ang antok sa mga mata nito at napalitan ng pagkainis. Anong pinagsasasabi mo? Narinig kita. Malinaw na malinaw. Malapit na daywat na Dalisay. Sabi mo, giit ni Liwayway. Kahit na ang puso niya ay kumakaripas sa takot. Tumayo si Rico ng padabog, itinulak ang upuan. Baka nananaginip ka lang. Sa sobrang pagod mo, kung ano-ano na ang naririnig mo. O baka naman naghahanap ka lang ng away. Pero narinig ko talaga. Tumigil ka na. Sigaw nito, ang boses ay umaling-awngaw sa kanilang apat na sulok na silid. Nagpapasalamat ka na lang sana na may nakakain tayo. Nag-iimbento ka pa ng kwento. Baka mamaya sabihin mo ng bababae ako. Ganyan ba kababa ang tingin mo sa akin? Yumuko si Liwayway. Kinagat ang kanyang labi para pigilan ang pag-iyak. Ito na naman. Sa tuwing susubukan niyang magtanong, sa tuwing susubukan niyang humingi ng paliwanag, palagi siyang nauuwi sa pagiging masama. Siya ang paranoid. Siya ang mapagbintang. Siya ang walang utang na loob. Pasensya na. Iyon na lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hindi na sumagot si Rico. Kinuha nito ang damit at umalis ng walang paalam. Iniwan si Liwayway sa gitna ng katahimikan at ng 1,000 tanong na walang kasagutan. Lumipas ang ilang araw na halos hindi sila nag-uusap. Isang gabi, nagulat si Liwayway nang umuwi si Rico na may dalang isang supot ng pagkain at isang botelya ng alak na pamilyar sa kanya. Ang mamahaling brand na iniinom lang sa mga espesyal na okasyon noong bago pa lang sila. Para saan to? Tanong niya, puno ng pagdududa. Ngumiti si Rico, isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. Peace offering. Pasensya na nung isang araw. Stress lang ako sa paghahanap ng trabaho. Gusto kong bumawi sa'yo. Isang parte ng puso ni Liwayway ang nagsasabing huwag maniwala. Isang parte ang nagsisigaw na may mali. Ngunit ang mas malaking parte, ang parte na pagod na sa away at gutom, ay nananabik. Nananabik sa isang gabing payapa. Nananabik sa dating Rico na minahal niya. Salamat, sabi niya. Tinanggap ang mga dala nito. Naging masaya ang simula ng kanilang gabi. Nagluto si Liwayway ng adobong manok na dala ni Rico at ang bango nito ay tila nagtaboy sa amoy ng kahirapan sa kanilang bahay kahit panandalian. Nagkwento si Rico tungkol sa mga dati nilang pangarap, sa mga panahong masaya pa sila. At si Liwayway, sa kabila ng lahat ay nakinig at ngumiti. Binuksan ni Rico ang alak. Para sa atin, sabi niya, itinaas ang baso. Sumunod si Liwayway. Ang unang lagok ay mapait, ngunit ang init na dala nito sa kanyang lalamunan ay tila nagbibigay ng panandaliang ginhawa. Ang tagal na nating hindi ganito, no? No? Sabi ni Rico, habang muling pinupuno ang kanyang baso. Namiss kita, wey. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Liwayway. Uminom siya ulit at ulit at ulit pa. Sa bawat lagok, tila nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Sa bawat lagok, mas gusto niyang maniwala sa mga matatamis na salita ni Rico. Uminom ka pa. Sulitin na natin to.
sabi ni Rico. Ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Napansin ni Liwayway na may kakaibang tamis ang alak, ngunit isinawalang bahala niya ito. Marahil ay dahil matagal na siyang hindi nakakatikim nito. Ang mahalaga ay ang gabing ito. Isang gabi ng kapayapaan. Ngunit hindi nagtagal, naramdaman niyang parang umiikot ang buong barong-barong. Ang mga ilaw ay nagsimulang manlabo. Bumibigat ang kanyang mga talukap, bumibigat ang kanyang ulo. "Rico, nahihilo ako," sabi niya. Halos hindi na maintindihan ang sariling salita. Tumingin siya sa kanyang asawa. Naghahanap ng tulong. Ngunit ang nakita niya ay hindi pag-aalala. Nakita niya si Rico na nakangiti. Isang ngiting kakaiba, malamig, at hindi niya maintindihan. Isang ngiti na tila may halong tagumpay at awa. Iyon ang huling imaheng nakita niya bago tuluyang nilamon ng kadiliman ang kanyang kamalayan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nawalan ng malay. Ang paggising niya ay marahas. Isang matinding sakit ng ulo na tila may bumibiyak sa kanyang bungo at isang mas matinding kirot sa kanyang pagkababae. Isang sakit na hindi pamilyar ngunit puno ng paglapastangan. Amoy alak at murang pabango ng lalaki ang nanunuot sa kanyang ilong. Hindi ito ang amoy ni Rico. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Madilim pa. Nakahiga siya sa kanilang papag, hubad at walang saplot. Tanging ang manipis at magaspang na kumot ang nakatabing sa kanya. May katabi siya. Isang katawan na mabigat at mainit. Sa takot, dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo. Ang mahinang ilaw mula sa siwang ng bintana ay nagbigay liwanag sa mukha ng lalaking mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ang malakas na hilik nito ay sumasabay sa mabangis na kabog ng kanyang dib. Hindi ito si Rico. Ang lalaking iyon na may ngiting kontento pa rin sa kanyang mga labi kahit sa pagtulog ay si Mang Berto. Sa isang iglap, ang buong mundo ni Liwayway ay gumuho. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Nilulunod ang malakas na hilik ng demonyong katabi niya. Hindi ito totoo. Isa lang itong masamang panaginip. Ngunit ang sakit sa kanyang katawan ay totoo. Ang amoy ng alak at pawis ni Mang Berto ay totoo. Ang katotohanang dinungisan siya sa sarili niyang pamamahay, sa sarili niyang higaan, ay isang bangungot na niyayakap siya ng mahigpit. Gumalaw siya na parang isang makina. Walang ingay. Walang emosyon. Bawat galaw ay maingat. Tila natatakot na magising, hindi lang ang halimaw sa kanyang tabi, kundi pati na rin ang sarili niyang kaluluwa na kasalukuyang manhid. Dahan-dahan niyang inalis ang kumot sa kanyang katawan, naiiwasang madikit ang kanyang balat sa balat ng lalaki. Mabilis niyang dinampot ang kanyang duster na nakasampay sa isang silya at isinuot ito. Ang gaspang ng tela ay isang paalala sa karumihan na kanyang nararamdaman. Hindi niya tiningnan ang bote ng alak sa mesa. Hindi niya hinanap si Rico. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalabas, makalayo, makahinga. Nang makalabas siya sa pinto, ang malamig na hangin ng madaling araw ang sumalubong sa kanya. At kasabay nito, ang lahat ng pandidiri at sakit ay biglang umakyat mula sa kanyang sikmura. Yumuko siya sa gilid ng daan at sumuka ng sumuka hanggang sa wala nang mailabas, kundi ang mapait na likido mula sa kanyang apdo.
Ang bawat pag-ubo ay tila isang pagtatangkang ilabas ang dumi, hindi lang mula sa kanyang tiyan, kundi mula sa buong pagkatao niya. Pagkatapos noon, nagsimula siyang maglakad. Walang direksyon, walang patutunguhan. Ang kanyang mga paa ang nagdadala sa kanya kung saan, habang ang kanyang isip ay blangko, isang puting pader na pinipilit takpan ang mga imahe ng gabing nagdaan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa palengke na unti-unti nang nagkakaroon ng buhay. Ang sigawan ng mga tindera, ang amoy ng bagong lutong pandesal, ang tunog ng mga gulong ng kariton, lahat ay tila nanggagaling sa isang malayong lugar. Para sa kanya, ang mundo ay walang tunog, walang kulay. Naglalakad siya sa gitna ng mga tao, ngunit pakiramdam niya ay mag-isa siya. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan, marumi, at walang halaga. Bawat tingin na ipinupukol sa kanya ng mga dumaraan ay parang isang matulis na daliring tumuturo sa kanyang kahihiyan. Alam ba nila? Nakikita ba nila sa kanyang mukha ang kasalanang hindi niya ginusto? Naupo siya sa isang bangko sa labas ng simbahan, tinititigan ang saradong pinto nito. Nasaan ang Diyos nang kailangan niya ng tulong? Nasaan ang hustisya sa isang mundong hinahayaan ang mga inosente na magdusa? Wayway! Isang pamilyar na boses ang pumunit sa kanyang pag-iisa. Tumingala siya at nakita si Rico. Tumatakbo palapit sa kanya. Ang itsura nito ay hindi galit, kundi puno ng pag-aalala. Isang pekeng pag-aalala. Diyos ko, kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba nagpunta? Nag-alala ako, sabi ni Rico. Hapo ang hininga. Hindi sumagot si Liwayway. Tinitigan niya lang ang muka ng kanyang asawa, ang lalaking nangakong poprotektahan siya. Hinahanap niya ang sagot sa mga mata nito. Ano? Ano ang nangyari kagabi, Rico? Tanong niya na basag ang boses. Nag-iwas ng tingin si Rico. Hinawakan nito ang kanyang kamay, ngunit agad niya itong binawi na para bang napapaso. Aksidente lang ang lahat, Way. Mahinang sabi nito. Lasing ka. Lasing tayong lahat. Nagkamali si Mang Berto. Huwag mo nang isipin yon. Aksidente? Ganoon lang? Ang pagkasira ng kanyang pagkatao ay isang aksidente lamang? Kasalanan ko rin. Pagpapatuloy ni Rico, ang boses ay puno ng pagsisisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi ko dapat hinayaan na uminom ka ng marami. Patawarin mo ako. Hindi pa rin makapaniwala si Liwayway sa kanyang naririnig. Siya pa ang may kasalanan? Pero, bakit siya nandoon? Halos pabulong niyang tanong. Nasaan ka? Nakatulog ako sa sahig. Pagod na pagod ako, sabi ni Rico. Pakiusap, Wayway, kalimutan na natin to. Para sa ating dalawa. Para sa kinabukasan natin. Kinuha ni Rico ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang lukot na 1,000 piso. Inilagay niya ito sa nanginginig na palad ni Liwayway. Heto, kinausap ko si Mang Berto. Sobrang nagsisisi siya. Bilang paumanhin, hindi na niya tayo sisingilin sa upa sa loob ng 3 buwan. Ibinigay niya rin yan para makabawi man lang daw siya. Sa sandaling iyon, tila may pumitik sa loob ni Liwayway. Ang pera. Ang pera na katumbas ng kanyang puri. Ang pera na kabayaran sa kanyang pagkasira. Ang kalmadong paliwanag ni Rico. Ang pag-ako nito ng kasalanan. Ang pera, lahat ay nag-ugnay-ugnay sa kanyang isip. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Rico. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sukdulan ng sakit at pagkadismaya. Hindi gumanti si Rico.
Hinawakan lang nito ang namumulang pisngi, ang mga mata ay biglang naging malamig at walang anumang emosyon. Tumingin ito sa kanya, isang tingin na puno ng pagbabanta at paghamak. At sa isang boses na kasing lamig ng yelo, sinabi nito ang mga salitang tuluyang wawasak sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Liwayway. Sa tingin mo ba, may iba kang pagpipilian? Dapat ka pa ngang magpasalamat sa akin. Dapat ka pa ngang magpasalamat sa akin. Ang mga salitang iyon ay parang lason na kumalat sa buong sistema ni Liwayway, pinapatay ang anumang natitirang hibla ng pagmamahal o pag-asa na mayroon siya para kay Rico. Hindi na siya umiyak. Ang mga luha ay napalitan ng isang nanlalamig na galit na nagsimulang mag-alab sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impiyerno ng katahimikan. Ang kanilang maliit na barong-barong ay naging isang kulungan na may 2 bilanggo na hindi nag-iimikan. Si Liwayway ay gumagalaw na parang isang anino, ginagawa ang mga gawaing bahay ng walang salita. Ang mukha ay isang blangkong maskara na nagtatago sa nagngangalit na damdamin sa loob. Iniiwasan niya ang bawat pagtatangkang hawakan siya ni Rico. Ang bawat pagdaan ni Mang Berto sa tapat ng kanilang bahay ay nagdudulot sa kanya ng panginginig at pagkasuklam. Ngunit sa likod ng kanyang pananahimik, ang kanyang isip ay walang tigil sa paggana. Dalisay. Ang pangalang iyon ang naging susi. Hindi na ito isang simpleng tanong ng paninibugho. Isa na itong piraso ng isang masalimuot at maruming palaisipan. At determinado siyang buuin ito. Isang umaga matapos umalis si Rico na sinasabing maghahanap ng trabaho, gumawa ng desisyon si Liwayway. Hindi na siya mananatiling isang biktima na naghihintay sa susunod na dagok. Maingat siyang sumunod, menjaga jarak yang sapat upang hindi siya mapansin. Dinala siya ng kanyang mga paa sa pamilyar na daan patungo sa kanto kung saan alam niyang nag-iipon ang mga sugarol. Ngunit sa pagkakataong ito, lumampas si Rico doon at pumasok sa isang makipot at madilim na eskinita na hindi pa niya napupuntahan. Saglit siyang nag-alinlangan, ngunit itinulak siya ng kanyang determinasyon. Sumunod siya. Mula sa pagitan ng 2 pader, sinilip niya ang loob ng eskinita. Nakita niya si Rico na pumasok sa likurang pinto ng isang maliit na gusali kung saan nanggagaling ang mahihinang tunog ng mga baraha at domino. Isang pasugalan. Ngayon, alam na niya. Sa kanyang pagbalik, dumaan siya sa maliit na sari-sari store ni Aling Nena, ang kilalang tsismosa ng kanilang baryo. Kailangan niya ng impormasyon at si Aling Nena ang pinakamalalim na balon ng mga balita. Aling Nena, pabili po ng kape, sabi ni Liwayway. Sinisikap na gawing normal ang kanyang boses. Oh, Liwayway, iha! Kamusta ka na? Parang namumutla ka yata, bungad nito habang inaabot ang kape. Ayos lang po, Aling Nena. Medyo napapagod lang po sa labada. Nagkunwari siyang nag-aalala. Si Rico nga po, laging puyat. Araw-araw lumalabas para maghanap ng trabaho. Kahit anong raket pinapasok para lang may maiuwi. Nakakaawa na nga po minsan. Ang mga salitang iyon ay ang perpektong pain. Kumagat si Aling Nena. Lumapit ito at bumulong, "Naku, iha, sigurado ka bang trabaho ang hinahanap niyan?" Nagkunwari si Liwayway na nagulat. Ano po ang ibig niyong sabihin? Hay nako,
Sabi ni Aling Nena, tila nasasabik sa pagkakataong magkwento. Nakikita ko yang asawa mo, iha. Laging nakatambay doon sa pasugalan ng mga moran. At hindi lang yan. Baon na raw sa utang yan doon. Ang balita ko, malaki ang pagkakautang niya sa anak na dalaga ni Mang Tonyo Moran. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Moran. Sino po yon, Aling Nena? Si Dalisay. Yung maganda pero napakalanding anak ni Mang Tonyo. Sila ang nagpapatakbo ng pasugalan at pautangan dyan sa eskinita. Sabi ni Aling Nena na may kasamang pag-irap. Laging magkasama ang asawa mo at yang si Dalisay na yan. Parang mga aso't pusa. Ewan ko ba kung ano ang nakita ng batang yan sa asawa mo. Bawat salita ni Aling Nena ay parang isang patalim na tumatarok sa puso ni Liwayway. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang ungangang ang utang, ang pasugalan. Si Dalisay. Nagpasalamat si Liwayway at umalis. Bitbit ang kapeng hindi na niya maiinom. Nagtago siya sa isang poste, hindi kalayuan sa eskinita. Naghintay siya at pagkalipas ng halos 1 oras, nasaksihan niya ang eksenang tuluyang dudurog sa kanya. Lumabas si Rico mula sa eskinita. Kasunod ang isang babae, si Dalisay. Maganda nga ito, tulad ng sabi ni Aling Nena. Ang kutis ay makinis, ang damit ay mamahalin, at ang bawat kilos ay puno ng kumpiyansa. Kabaligtaran niya sa lahat ng bagay. Nakita ni Liwayway kung paano inabutan ni Dalisay ng ilang pirasong pera si Rico. Ngunit hindi ang pera ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Rico kay Dalisay. Isang tingin ng pagsamba at pagpapasakop. At ang paraan ng paghawak ni Dalisay sa pisngi ni Rico, isang haplos na hindi nagpapakita ng pagmamahal, kundi ng pagmamay-ari. At sa sandaling iyon, habang hinahaplos ni Dalisay ang mukha ni Rico, isang bagay ang kumislap sa kanyang leeg sa tama ng sikat ng araw. Napahawak si Liwayway sa sarili niyang leeg, sa lugar kung saan dapat naroon ang kwintas niya. Ang kwintas na may maliit na pendant na bulaklak. Ang kaisa-isang alahas na minana niya mula sa kanyang yumaong ina. Ang kwintas na iyon na sinabi ni Rico na ninakaw 1 buwan na ang nakalipas habang natutulog sila, ay nakasabit ngayon sa leeg ng babaeng sumisira sa kanyang buhay. Hindi na humihinga si Liwayway. Ang galit, ang sakit, ang pagtataksil, lahat ay nagsama-sama at naging isang malinaw at nakakakilabot na katotohanan. Hindi lang siya niloko, hindi lang siya pinagtaksilan, ipinagbili siya. At ito ang presyo. Iniwan ni Rico si Dalisay sa bukanan ng eskinita na may ngiti sa labi. Sa kanyang bulsa, ang pakiramdam ng ilang libong pisong ibinigay nito ay parang isang malamig na anting-anting laban sa kahirapan. Pansamantala. Palaging pansamantala. Ngunit para sa kanya, ang pansamantala ay sapat na. Pumasok siya sa isang maliit na kwarto sa likod ng pasugalan, ang lugar kung saan sila nagkikita ni Dalisay. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Dalisay ay mas gusto niya kaysa sa amoy ng sabong panlaba na kumakapit kay Liwayway. Ang lambot ng kama rito ay mas masarap higaan kaysa sa matigas nilang papag. Ang tagal mo naman, sabi ni Dalisay na nakahiga sa kama, naglalaro sa kanyang cellphone. Ang kwintas na dati pag-aari ni Liwayway ay kumikinang sa kanyang leeg sa bawat galaw niya. Pinagmasdan ko lang siyang umalis, sagot ni Rico, na upo sa tabi nito. Para sigurado. Ngumisi si Dalisay.
Duwag ka talaga. Hindi iyon itinanggi ni Rico. Sa mundong ito, ang pagiging duwag ang nagpapanatili sa iyong buhay. Lalo na kung may utang ka kay Mang Tonyo Moran, ang ama ni Dalisay. Ang alaala ng huling pag-uusap nila ay nagpapadala pa rin ng kilabot sa kanyang gulugod. Nakatayo si Rico sa harap ni Mang Tonyo sa loob ng mausok na opisina nito. Ang matandang lalaki ay abala sa pagbibilang ng makakapal na tali ng pera. Hindi man lang siya tinitingnan. 3 buwan ka nang atrasado, Rico, sabi ni Mang Tonyo. Ang boses ay kalmado, ngunit mabigat. Ang pasensya ko, hindi parang bigas na laging may stock. Babayaran ko po kayo, Mang Tonyo. Bigyan niyo lang po ako ng kaunti pang panahon. Nanginginig na pakiusap ni Rico. Itinigil ni Mang Tonyo ang pagbibilang at tumingin sa kanya. Isang tingin na tumatagos hanggang kaluluwa. Panahon? Ang panahon ay pera, Rico, at wala kang dalawa niyan. Itinuro nito ang 2 malaking lalaki na nakatayo sa likuran ni Rico. Kung gusto mo ng mas maraming panahon, baka gusto mong magbakasyon sa ospital. O baka mas gusto mo sa ilog. Nanuyo ang lalamunan ni Rico. Alam niya na hindi ito isang biro. Sa gabing iyon, sa maliit na kwarto sa likod ng pasugalan, umiyak siya sa harap ni Dalisay tulad ng isang bata. Iyon ang kanyang pinakamalaking kahinaan at ang pinakamatalas na sandata ni Dalisay. Huwag kang mag-alala. Bulong nito habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang mga daliri ay tila ahas na pumupulupot sa kanya. May naisip ako. Isang paraan para mabayaran ang utang mo at para maging akin ka na ng tuluyan. At doon sa gitna ng kanyang desperasyon, ipinunla ni Dalisay ang makademonyong plano. Yung asawa mo, sabi ni Dalisay, ang boses ay parang pulot na may lason. Maganda siya, hindi ba? Kahit mukhang losyang, maraming nakakapansin sa kanya. Inilapit niya ang kanyang bibig sa taingan ni Rico. Kilala ko si Mang Berto, yung landlord nyo. Matagal na niyang pinagnanasaan, yang asawa mo. Nakikita ko kung paano niya titigan. Gamitin mo kung anong meron ka, Rico. Siya ang asawa mo. Karapatan mo yan. Sa simula, tumanggi si Rico. May isang maliit na bahagi sa kanya na sumisigaw na mali ito. Ngunit mas malakas ang sigaw ng takot at kasakiman. Ang takot na masaktan at ang sakim na manatili sa komportableng buhay na ibinibigay ni Dalisay. Ang sumunod na mga araw ay naging isang mabilis na pagbaba sa impyerno. Dalisay ang nagplano ng lahat. Siya ang nagbigay ng ideya na painumin si Liwayway. Siya ang nag-utos kay Rico na kausapin si Mang Berto. Naaalala pa ni Rico ang pag-uusap nila ng matandang hukluban. Sa isang madilim na kanto, inilatag niya ang alok. Hindi siya makatingin ng diretso sa mata ni Mang Berto. Magkano? Tanong agad ng matanda. Ang mga mata ay nagliliwanag sa pagnanasa. Iatras niyo po yung 3 buwang upa at bigyan niyo ako ng 10,000, sabi ni Rico, nandidiri sa sarili niyang boses. Tumawa si Mang Berto ng isang tawang garalgal. 10,000 para sa asawa mo? Sige. Isang gabi. Tiyakin mong tulog na tulog siya. Ayoko ng iskandalo. At ganoon kadali. Ipinagbili niya ang kaluluwa ng kanyang asawa para sa 3 buwang upa at 10,000 piso. Sa kasalukuyan, bumalik si Rico sa realidad. Nakatingin siya kay Dalisay na abala pa rin sa cellphone. Matagumpay ang plano natin, sabi ni Rico, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Siyempre, ako ang gumawa eh. Mayabang na sabi ni Dalisay. Hindi pa rin siya tinitingnan.
Binuksan nito ang drawer sa tabi ng kama at inilabas ang isang maliit na plastic sachet na may lamang puting pulbos. Inabot niya ito kay Rico. Heto ang premyo mo, para mas maging masaya ka. Tinitigan ni Rico ang droga. Ito ang isa pang tali na gumagapos sa kanya kay Dalisay. Ang panandaliang pagtakas na ibinibigay nito ang tanging nagpapamanhid sa kanyang konsensya. Kinuha niya ito. Paano kung malaman niya ang lahat? Tanong ni Rico. Isang bakas ng kaba ang gumuhit sa kanyang boses. Sa wakas ay tumingin si Dalisay sa kanya. Ngumiti ito, isang ngiting nakakakilabot. Ano ngayon? Sabi nito na may halong paghamak. Isang babaeng walang pera, walang pinag-aralan, walang sinuman. Sino ang maniniwala sa kanya? Ikaw o ako? Tumayo ito at lumapit sa salamin. Hinahangaan ang sarili. Huwag kang mag-alala, Rico. Sa kwentong ito, tayo ang bida. At ang mga bida, palaging nananalo. Hinintay ni Liwayway ang pagdating ni Rico ng gabing iyon. Hindi bilang isang asawang nag-aabang, kundi bilang isang hukom na handa nang ilabas ang hatol. Ang takot na dati gumagapos sa kanya ay wala na. Ang natitira na lang ay isang nagyayelong galit na nagbibigay sa kanya ng kakaibang tapang. Bumukas ang pinto at pumasok si Rico. Amoy alak na naman. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, isang maliit na bagay ang inihagis ni Liwayway sa sahig sa harap niya. Gumawa ito ng isang mahinang, halos plastik na tunog nang tumama sa sementadong sahig. Isang pekeng kwintas. Ang mumurahing palamuti na ibinigay ni Rico sa kanya ilang linggo na ang nakalipas. Pamalit doon sa nawala, sabi pa nito noon. Tumingin si Rico sa kwintas. Pagkatapos ay kay Liwayway na may pagtataka sa muka. Ano na namang drama to? Huwag mo akong daanin sa mga ganyan mo, Rico, sabi ni Liwayway. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. Nakita ko siya. Nakita ko si Dalisay. Ang pangalan ay tila isang malakas na sampal kay Rico. Nakita ni Liwayway ang pagkagulat sa mga mata nito bago ito mabilis na nagtago sa likod ng isang maskara ng pagkainis. Pinagsasabi mo, sinusundan mo ba ako? Nababaliw ka na ba talaga? Baliw? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Liwayway. Oo, siguro nga baliw ako. Baliw ako dahil naniwala ako sa lahat ng kasinungalingan mo. Baliw ako dahil inakala kong naghahanap ka ng trabaho. Pero ang totoo, nagsusugal ka lang pala sa lungga ng mga moran. Bawat salita ay madiin at puno ng kamandag na matagal niyang kinimkim. Lumaki ang mga mata ni Rico. Nawala ang kanyang tapang. At ang kwintas ko, Rico, pagpapatuloy ni Liwayway, ang boses ay nagsimulang manginig sa galit. Ang kaisa-isang alaala na iniwan sa akin ni nanay. Ang sabi mo ninakaw? Sinungaling! Nakita ko! Nakita kong suot-suot niya! Ipinagpalit mo ako, Rico! Ipinagpalit mo ako para sa babaeng yon at sa utang mo sa sugal. Hindi totoo yan, sigaw ni Rico. Ngunit ang kanyang pagtanggi ay mahina at walang kapangyarihan. Dito naubos ang pasensya ni Liwayway. Hindi totoo. Ang kanyang sigaw ay pumuno sa buong kabahayan. Isang sigaw na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil, lahat ng gabing umiyak siya ng tahimik. Kung hindi totoo, paano mo ipapaliwanag ang nangyari sa akin sa mismong higaan na to? Bakit si Mang Berto ang katabi ko pagkagising ko? Sagot! Doon na napunta sa pader si Rico. Wala na siyang lusot. Wala nang kasinungalingan na maaaring magtakip sa katotohanan. At sa kanyang pagkagipit,
Lumabas ang tunay na halimaw na nagkukubli sa loob niya. Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pagkukunwari ay nawala. Oo. Pag-amin niya, ang boses ay malamig at walang anumang pagsisisi. Ako nga ang nagplano. Ako ang nagpainom sa'yo. Ako ang nagpapasok kay Mang Berto dito. Napatigil si Liwayway. Kahit inaasahan na niya, ang marinig ang pag-amin mula mismo sa bibig nito ay parang isang punyal na muling ibinaon sa kanyang puso. Bakit? Iyon na lang ang salitang kaya niyang bigkasin. Ang galit ay napalitan ng sukdulang pagkasira ng puso. Lumapit si Rico sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Bakit? Dahil sawang-sawa na ako sa'yo, Liwayway. Sawang-sawa na ako sa pagiging pabigat mo. Puro ka reklamo. Pera dito, pagkain doon. Kailan ka ba nagkaroon ng silbi sa buhay ko? Hayop ka. Umiiyak na sabi ni Liwayway. Oo, hayop ako. At ikaw? Ikaw ang pain. Sigaw ni Rico, itinuturo siya. Sa gabing yon, sa wakas, nagkaroon ka rin ng pakinabang. Ang katawan mo ang nagbayad ng utang natin. Ang puri mo ang nagpakain sa atin. Kaya huwag na huwag mo akong susumbatan. Ang huling salita ay sinabayan niya ng isang malakas na paghablot sa braso ni Liwayway. Ang mga daliri nito ay bumaon sa kanyang laman. Bitawan mo ako! Sigaw ni Liwayway, nagpupumiglas. Ngunit mas malakas si Rico. Idiniin niya ito sa pader. Ang mukay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ang hiningay amoy alak at kasamaan. Huwag kang kumilos na parang hindi kita pag-aari. Bulong nito nang may pagbabanta. Asawa kita, Liwayway. Pag-aari kita. Karapatan kong gawin ang kahit anong gusto ko sa'yo. Kasabay ng kanyang pagpupumiglas at pag-iyak, biglang bumukas ang kanilang pinto nang walang katok. Pumasok si Mang Berto. May ngiti sa kanyang mga labi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang eksena. Si Rico na hawak si Liwayway sa pader. Si Liwayway na umiiyak at takot na takot. Tumingin siya kay Rico. Mukhang nagkakasiyahan kayo. Kalmado niyang sabi. Itinuon niya ang kanyang mga mata kay Liwayway. Isang tingin na puno ng pagnanasa at pagmamay-ari na parang isang piraso ng karne. Oras na para magbayad ng interes, Rico. Si Liwayway ay parang isang tupang napagitnaan ng dalawang gutom na lobo. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Rico sa kanyang braso at ang mapanuring titig ni Mang Berto mula sa pintuan ay tila dalawang pader na unti-unting lumalapit upang durugin siya. Ang hangin sa loob ng kanilang munting barong-barong ay biglang naging mabigat at mahirap hingahin. Dito na ba ang katapusan niya? Anong interes? Gumaralgal ang boses ni Rico. Pilit na ipinapakita ang tapang na halatang wala naman siya. Binitawan niya ang braso ni Liwayway. Ngumisi si Mang Berto at pumasok sa loob. Isinara ang pinto sa likuran niya. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang tunog ng isang seldang ikinandado. Usapan ay usapan, Rico. Binigyan kita ng pabor. Panahon na para suklian mo ako ng isa pa. Ang mga mata ng matanda ay hindi naalis kay Liwayway. Puno ng maruming pagnanasa. Sandali lang, Mang Berto, sabi ni Rico. Humarang sa pagitan nila. Hindi pa kami tapos mag-usap ng asawa ko. Tumawa si Mang Berto. Tapos na kayo. Ako naman ang kakausap sa kanya. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, si Liwayway ay nanatiling nakasandal sa pader. Ngunit ang kanyang isip ay gumagana ng mas mabilis kaysa dati. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng isang salita.
takas. Kailangan niyang makatakas. Ngayon na. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumala sa paligid. Hinahanap ang anumang maaaring maging daan palabas. Bintana? Masyadong mataas at maliit. Ang isip niya ay parang isang hayop na nakakulong, desperadong naghahanap ng butas sa hawla. At doon, nakita niya ito. Sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa, sa tabi ng mga platong pinagkainan, ay nakapatong ang isang maliit na kutsilyo na ginagamit niya sa pagbabalat ng prutas. Ang talim nito ay kumislap sa ilalim ng mahinang ilaw ng bumbilya. Isang sandata, isang ideya ang mabilis na pumasok sa kanyang isip, isang ideyang nagpatindig ng kanyang balahibo. Kaya niya ba? Wala kang karapatan dito. Bahay ko to. Sigaw ni Rico. Ang boses ay nanginginig na. Bahay mo? Sarkastikong sagot ni Mang Berto. Ang bahay na ito ay nakatayo sa lupa ko. At kung hindi ka magbabayad, pati ang asawa mo ay magiging bayad pinsala. Habang ang dalawang lalaki ay nagbabangayan, nakahanap ng pagkakataon si Liwayway. Hindi ang kutsilyo. Hindi niya kayang pumatay. Ngunit sa tabi ng mesa ay ang kanilang silyang yantok. Magaan ngunit sapat na para makagawa ng gulo. Ito na. Ngayon na o hindi na kailanman. Sa isang iglap ang lahat ay tila bumagal. Ang pagod, ang sakit, ang kahihiyan. Lahat ay nawala at napalitan ng purong adrenaline. Sa isang kilos na hindi niya inakalang kaya niyang gawin, kinuha niya ang silya at buong lakas na inihampas sa direksyon ni Mang Berto. Hindi ito tumama ng diretso, ngunit sapat na ang impact para mawalan ng balanse ang matanda at bumagsak ito sa sahig. Ano? Gulat na sigaw ni Rico. Iyon lang ang pagkakataong kailangan ni Liwayway. Hindi niya sinayang ang kahit isang segundo. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng buong bilis patungo sa pinto. Itinulak ito ng malakas. At lumabas sa madilim na gabi. Bumalik ka dito. Hayop ka! Narinig niyang sigaw ni Rico mula sa likuran. Hindi siya lumingon. Takbo. Ang kanyang mga paa, na walang sapin, ay naramdaman ang lamig at gaspang ng lupa, ang mga maliliit na bato na tumutusok sa kanyang talampakan. Ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso at ang papalapit na mga yabag ng mga humahabol sa kanya. Pumasok siya sa makipot na eskinita. Ang dilim ang kanyang naging kakampi. Narinig niya ang mga mura ni Rico at Mang Berto sa likuran niya. Ngunit hindi niya binagalan ang takbo. Ang kanyang mga baga ay nag-aapoy. Ngunit patuloy lang siya. Paglabas niya sa kabilang dulo ng eskinita, sa pangunahing kalsada, isang jeepney ang nagkataong papaalis. Ang makina nito ay umuugong na. Walang pag-aalinlangan. Gamit ang huling lakas na natitira sa kanya. Tumakbo siya at kumapit sa hulihan nito at nagawa niyang umakyat bago pa man ito tuluyang humarurot. Napaupo siya sa sahig ng jeep, basang-basa ng pawis, nanginginig at humihingal na parang hinabol ng kamatayan. Mula sa likod, nakita niya ang papaliit na mga anino ni Rico at Mang Berto. Ang kanilang mga galit na sigaw ay nilamon na ng ingay ng gabi. Ligtas siya sa ngayon. Habang tumatakbo ang jeep palayo sa baryo Sinagtala, palayo sa kanyang personal na impyerno, doon lang nagsimulang bumalik ang kanyang pakiramdam. At kasabay nito, ang mga luha. Umiyak siya nang walang tunog. Ang mga maiinit na patak
ay humahalo sa kanyang pawis at sa dumi sa kanyang mukha. Wala siyang dalang kahit ano. Walang pera, walang damit. Tanging ang suot niyang duster at ang basag na puso. Tumingin siya sa labas, sa mga ilaw ng syudad na dumaraan. Ngunit wala siyang makita. Saan siya pupunta? Wala siyang kaibigan. Wala siyang kamag-anak sa syudad na ito. At sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang lugar ang pumasok sa kanyang isipan. Isang lugar na matagal na niyang tinalikuran. Isang lugar na sinubukan niyang kalimutan dahil sa kahihiyang dulot ng kanyang pag-aasawa. Ang kanyang probinsya. Ang kanyang pamilya. Probinsya ng pag-asa. Ngunit may pag-asa pa nga bang naghihintay para sa kanya roon? Matapos niyang suwayin ang kanyang mga magulang, matapos niyang ipagpilitan si Rico, tatanggapin pa kaya siya ng mga ito sa kanyang pagbabalik? Isang babaeng wasak, marumi, at walang-wala. Ang biyahe pauwi ay isang mahabang panaginip na puno ng kaba at pag-aalinlangan. Nakisabay si Liwayway sa isang truck na nagkakarga ng mga gulay. Ang kapalit ay ang kanyang kwento. Isang bersyon na inedit. Puno ng mga butas. Ngunit sapat na para makuha ang awa ng matandang trooper. Ang alikabok ng daan at ang amoy ng mga sariwang ani ay humalo sa kanyang pagod. Lumikha ng isang kakaibang pakiramdam ng pagbabalik sa pamilyar na lugar, ngunit bilang isang estranghero. Pagbaba niya sa bukana ng kanilang bayan, ang bawat hakbang sa maalikabok na kalsada ay tila mas bumibigat. Ang probinsya ng pag-asa. Dati, ang pangalang ito ay nagbibigay sa kanya ng ngiti. Ngayon, parang isang panunumbat. May pag-asa pa nga ba para sa kanya? Ang hangin ay pareho pa rin, malinis at amoy lupa. Ang mga puno ng mangga sa gilid ng daan ay nakatayo pa rin na parang mga matatandang bantay. Ang mga bahay ay ganoon pa rin. Ang nag-iiba lang ay siya. Nang sa wakas ay natanaw na niya ang kanilang simpleng bahay na gawa sa kahoy, ang bahay kung saan siya lumaki. Isang malakas na takot ang biglang kumapit sa kanyang puso. Mas matinding takot kaysa noong hinahabol siya ni Rico at Mang Berto. Ito ang takot sa paghatol, sa mga salitang, "Sinabi na namin sa'yo." Huminto siya sa tapat ng kanilang bakod na kawayan. Hindi niya magawang humakbang papasok. Paano niya haharapin ang kanyang ama na ang huling sinabi sa kanya bago siya umalis ay, "Sa oras na piliin mo ang lalaking yan, huwag ka nang babalik dito." Paano niya haharapin ang kanyang ina na umiyak ng husto sa kanyang pag-alis? Paano niya haharapin ang kanyang Kuya Miguel na laging nagbabala sa kanya tungkol sa tunay na kulay ni Rico? Nakatayo lang siya roon, hindi alam kung gaano katagal. Isang marungis na anino sa ilalim ng sikat ng araw. Isang aso ang tumahol at maya-maya, bumukas ang kanilang pinto. Lumabas ang kanyang ama, si Tatay Lando. Mas marami na itong puting buhok ngayon. Mas malalim na ang mga guhit sa kanyang noo. Nang makita siya nito, ang hawak nitong tabo ay biglang nabitawan. Ang mukha nito ay nagpakita ng sunod-sunod na emosyon. Gulat, pagkalito, at pagkatapos, isang malamig at matigas na ekspresyon. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong nito. Ang boses ay walang anumang init. Ang tanong na iyon ay parang isang sampal. Napayuko si Liwayway, hindi makatingin ng diretso. Ang lahat ng tapang niya ay biglang naglaho, napalitan ng matinding hiya. "Itay," iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig.
Ang boses ay paos at basag. Sa loob ng bahay, narinig ng kanyang ina, si Nanay Elena, ang boses ng kanyang ama. Lumabas ito at sa likod nito ay ang kanyang Kuya Miguel. "Lando, sino yan?" Natigil sa pagsasalita ang kanyang ina nang makita siya. Nanlaki ang mga mata nito. "Liwayway? Anak?" Hindi na napigilan ni Liwayway ang kanyang mga luha. Bumagsak ang mga ito na parang ulan. Dala ang lahat ng sakit at pagsisisi na matagal niyang kinimkim. "Anak ko!" Sigaw ng kanyang ina. Akmang tatakbo palapit sa kanya, ngunit pinigilan ito ng kanyang ama. "Huwag, Elena," matigas na sabi ni Tatay Lando. "Pinili niya ang buhay niya. Hayaan mo siyang panindigan yan." Ang mga salita ng kanyang ama ay mas masakit pa sa lahat ng pisikal na pananakit na dinanas niya. Ngunit bago pa man siya tuluyang panghinaan ng loob, nagsalita ang kanyang Kuya Miguel. "Itay, tingnan niyo si Wayway," sabi nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. "Tingnan niyo siyang maigi." Doon lang tila napansin ng kanyang ama ang tunay niyang kalagayan. Ang gusot at marumi niyang duster. Ang mga galos sa kanyang braso. Ang mga pasa na nagsisimula nang lumitaw mula sa pagkakahawak ni Rico. At higit sa lahat, ang kawalan ng buhay sa kanyang mga mata. Isang itsura ng isang taong dumaan sa impyerno. Dahan-dahang lumapit si Nanay Elena. Hindi na pinansin ang kanyang asawa. Hinawakan nito ang kanyang muka, ang mga palad na magaspang dahil sa pagtatrabaho sa bukid ay ang pinakamalambot na bagay na naramdaman niya sa loob ng maraming taon. "Anong ginawa nila sa'yo, anak?" Umiiyak na tanong ng kanyang ina. Sa tanong na iyon, tuluyan nang bumigay si Liwayway. Humagulgol siya ng malakas, isang tunog ng sukdulang pagkasira at pagod. Niyakap niya ang kanyang ina ng mahigpit na parang isang batang nawawala na sa wakas ay nakahanap ng kanlungan. "Patawad, inay! Patawad po!" Paulit-ulit niyang sabi sa gitna ng kanyang pag-iyak. Niyakap din siya ng kanyang ina. "Shhh! Tama na, anak. Nandito ka na. Ligtas ka na." Nakita ni Liwayway sa ibabaw ng balikat ng kanyang ina ang kanyang Kuya Miguel, na ang mga mata ay nag-aalab sa galit. Isang galit na hindi para sa kanya, kundi para sa mga taong nanakit sa kanya. At ang kanyang ama, si Tatay Lando, ay nakatayo pa rin doon. Ngunit ang katigasan sa mukha nito ay unti-unting natutunaw. Napapalitan ng isang emosyong matagal na nitong itinatago. Ang sakit ng isang amang nakikitang nasasaktan ang kanyang anak. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, sa harap ng isang simpleng ulam ng tinolang manok at mainit na kanin, naramdaman ni Liwayway ang isang kapayapaan na matagal na niyang kinalimutan. Walang marangyang alak. Walang pekeng ngiti. Tanging ang init ng pagkain at ang tahimik na presensya ng kanyang pamilya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakaramdam siya ng seguridad. Matapos ang hapunan, habang tinutulungan niya ang kanyang ina sa paghuhugas ng pinggan, lumapit ang kanyang Kuya Miguel. "Magpahinga ka na, Way," sabi nito. "Pero bukas, kailangan nating mag-usap. Hindi ito pwedeng palampasin, Way. Kailangan nilang pagbayaran ang ginawa nila sa'yo." Ang unang gabi ni Liwayway sa kanyang lumang silid ay parehong mapayapa at puno ng bangungot. Ang lambot ng kanyang kama at ang amoy ng malinis na kumot ay nagbigay sa kanya ng ginhawa.
Ngunit ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa madilim na barong-barong, sa muka ni Mang Berto, at sa malamig na pagtataksil sa mga mata ni Rico. Nagising siyang humihiyaw, basang-basa ng pawis, ngunit sa pagkakataong ito, hindi katahimikan ang sumalubong sa kanya, kundi ang mabilis na pagbukas ng pinto at ang nag-aalalang mukha ng kanyang ina. "Anak, ayos ka lang?" tanong ni Nanay Elena. Umupo sa gilid ng kama at hinaplos ang kanyang likod. Ang simpleng haplos na iyon, isang bagay na matagal niyang hindi naramdaman, ang nagpakalma sa kanya. Hindi na siya nag-iisa. Kinabukasan, gaya ng sinabi ng kanyang Kuya Miguel, umupo silang tatlo. Siya, ang kanyang kuya, at ang kanilang ama, sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang bakuran. Si Tatay Lando ay tahimik lang, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na. Alam ni Liwayway na sa kabila ng katigasan nito, nakikinig ito. "Wey, kailangan mong ikwento ang lahat," seryosong sabi ni Miguel. "Lahat-lahat. Walang labis, walang kulang, para malaman natin kung ano ang dapat gawin." Sa simula, nag-atubili si Liwayway. Ang pagsasalaysay ng mga pangyayari ay parang muling pagbubukas ng isang sariwang sugat. Ang kahihiyan ay bumalik. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang kuya, huminga siya ng malalim at nagsimula. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagiging iresponsable ni Rico, ang mga utang sa sugal, ang paglitaw ng pangalang Dalisay. Ikinuwento niya ang gabing may dala itong alak, ang kanyang pagkawala ng malay, at ang kanyang paggising na katabi si Mang Berto. Habang nagsasalita siya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit hindi ito pumiyok. Sa bawat salitang binibitawan niya, tila isang maliit na bahagi ng bigat sa kanyang dibdib ang nababawasan. Ikinuwento niya ang pagtuklas niya sa kwintas ng kanyang ina sa leeg ni Dalisay, ang brutal na pag-amin ni Rico, at ang huling gabi, ang pagtakas niya. Nang matapos siya, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Nakita niya ang kamao ng kanyang Kuya Miguel na mahigpit na nakakuyom. Ang mga ugat sa braso nito ay lumilitaw. Si Tatay Lando naman ay nakayuko. Ang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad. Nang muli itong tumingin, nakita ni Liwayway ang isang bagay na bihirang-bihira niyang makita sa kanyang ama. Mga luha. "Patawarin mo ako, anak," sabi ni Tatay Lando. Basag ang boses. "Patawarin mo ako kung naging matigas ako. Dapat pala, pinuntahan na kita. Dapat pala, inuwi na kita." Ang paghingi ng tawad ng kanyang ama ang tuluyang nagtanggal ng huling tinik ng takot at hiya sa puso ni Liwayway. Ngayon, buo na siya. Buo na ang kanyang loob. "Hindi ito kasalanan mo, Itay. Kasalanan ko." "Hindi," madiing sabi ni Kuya Miguel. "Kasalanan nila at kailangan nilang managot." Tumayo ito. "May kilala akong abogado sa bayan. Pero bago yon, may isang lugar tayong kailangang puntahan. Isang lugar na tutulong sa'yo." Dinala siya ng kanyang kuya sa isang maliit na gusali sa kabilang bayan. Isang women's crisis center na pinapatakbo ng isang lokal na NGO. Sa loob, isang babaeng nasa edad 40, si Gianong Reyes, ang sumalubong sa kanila ng may mainit na ngiti. Sa isang maliit at pribadong silid, sa pangalawang pagkakataon sa araw na iyon, ikinuwento ni Liwayway ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, walang paghatol sa mata ng kanyang kausap.
tanging pag-unawa at pakikiramay. Liwayway, napakatapang mo, sabi ni Ginanang Reyes pagkatapos niyang magsalita. Ang pinagdaanan mo ay hindi biro at gusto kong malaman mo na wala kang kasalanan. Ikaw ang biktima dito at hindi ka nag-iisa. Nastis. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang lakas kay Liwayway. Ang marinig mula sa ibang tao na hindi niya kasalanan ay parang isang mabigat na kadenang natanggal sa kanyang mga balikat. Nag-alok ang center ng libreng legal na tulong at counseling. Pinayuhan siya ni Ginanang Reyes na ang unang hakbang ay ang pagsasampa ng formal na reklamo sa pulisya. Kinabukasan, kasama ang kanyang kuya Miguel, pumasok si Liwayway sa loob ng istasyon ng pulis. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit determinado. Sa harap ng isang babaeng pulis, buong tapang niyang isinalaysay. Sa pangatlong beses, ang kanyang kwento. Sa pagkakataong ito, hindi na bilang isang biktimang umiiyak, kundi bilang isang survivor na naghahanap ng hustisya. Itinala ng pulis ang bawat detalye, bawat pangalan. Rico Salcedo, Berto Di Magiba, Dalisay Moran. Nang makauwi sila, nagsimula na ang investigasyon. Tumawag ang mga pulis sa baryo Sinagtala. Kinausap nila si Aling Nena, na buong pusong kinumpirma ang tungkol sa relasyon ni Rico at Dalisay at ang mga utang nito. Ang mga piraso ng ebidensya ay nagsimulang magkabit-kabit. Isang gabi, habang naghahapunan, tumunog ang cellphone ng kanyang kuya. Isang hindi rehistradong numero. Ibinigay ito ni Miguel sa kanya. Baka para sa'yo. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Way. Nanigas si Liwayway. Kilala niya ang boses na iyon. Ang boses ng kanyang bangungot. Si Rico. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Wayway, pakinggan mo ako. Narinig niya ang desperasyon sa boses nito. Nagpunta dito ang mga pulis. Nagtatanong sila tungkol sa'yo. Si Dalisay, iniwan niya ako. Itinapon niya ako na parang basura nang malaman niyang hinahanap ako ng pulis. Wala na akong mapupuntahan. Hindi umimik si Liwayway. Tulungan mo ako, Wayway. Pakiusap. Pagmamakaawa nito. May alam ako. May ebidensya ako laban kay Dalisay at sa pamilya niya. Hindi lang tungkol sa sugal. Mas malala pa. Yung tungkol sa droga. Ang tawag ni Rico ay isang hindi inaasahang baraha sa gitna ng laro. Isang baraha na maaaring magpabago sa lahat. Matapos ibaba ni Liwayway ang telepono, agad niyang sinabi sa kanyang kuya Miguel ang tungkol sa droga. Walang pag-aalinlangan, agad silang tumawag sa pulis na humahawak ng kanyang kaso. Ang impormasyon ay parang isang spark na nagsindi ng isang mas malaking apoy. Ang simpleng kaso ng pang-aabuso at pananakit ay biglang naging isang malawak na operasyon. Si Rico, na ngayon ay isang desperadong daga na naipit sa sulok, ay nakipagtulungan sa mga pulis. Sa takot na siya lang ang magdusa sa lahat ng kasalanan at sa galit dahil sa pag-abandona sa kanya ni Dalisay, inilabas niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Ibinigay niya ang mga lokasyon, ang mga oras ng transaksyon, at ang mga pangalan na sangkot sa maliit na drug trade na pinapatakbo ng pamilya Moran. Isang gabi, ilang araw matapos ang tawag, isinagawa ang operasyon. Sa ilalim ng dilim ng gabi, sinalakay ng isang team ng mga pulis ang bahay ng mga Moran, kasabay ng pagsalakay sa pasugalan sa eskinita. Sa loob ng bahay, natutulog si Dalisay nang marinig niya ang malakas na kalabog sa kanilang pinto.
Bago pa man siya makakilos, ang mga pulis na may dalang matataas na kalibre ng baril ay nasa loob na ng kanyang kwarto. Ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang pagiging arogante, lahat ay naglaho. Sa kanyang mukha ay mababakas ang purong takot. Sa ilalim ng kanyang kama, sa isang kahon ng sapatos, natagpuan ng mga pulis ang isang malaking halaga ng shabu at ang perang pinagbentahan. Siya at ang kanyang amang si Mang Tonyo ay agad na pinusasan. Ang kanilang imperyo ng kasamaan ay gumuho sa isang gabi. Kasabay nito, isa pang grupo ng mga pulis ang kumatok sa pinto ni Mang Berto. Nang buksan niya ito, ang kanyang karaniwang ngiti ay agad na nawala nang makita ang uniforme ng mga pulis. May reklamo po ng acts of lasciviousness at rape laban sa inyo, sabi ng pulis. Ano? Wala akong ginagawang masama. Paninirang puri lang yan. Pagkakaila niya. Ngunit nang sabihin ng pulis na si Rico Salcedo mismo ang magiging testigo laban sa kanya, namutla siya. Ang kanyang pagiging mabait na landlord ay nabaklas. Inilalantad ang halimaw sa loob. Wala siyang nagawa kundi ang sumama. Kinabukasan, ipinatawag si Liwayway sa istasyon ng pulis. Naroon na ang lahat. Nakakulong sa magkakahiwalay na selda sina Dalisay, Mang Tonyo at Mang Berto. At sa isang interrogation room, naghihintay si Rico. Ito na ang huling paghaharap. Sa pagkakataong ito, si Liwayway ay hindi na ang babaeng umiiyak at natatakot. Pumasok siya sa silid, kasama ang kanyang Kuya Miguel at si Gishiking Bro Reyes. Nakaupo si Rico sa tapat ng mesa. Nakaposas, ang mukha ay gusot at puno ng pagsisisi. Isang pagsisisi na alam ni Liwayway ay para lang sa sarili nito, hindi para sa kanya. Pagkakita nito sa kanya, agad itong tumayo. Wayway, umupo ka. Mahinahon ngunit may awtoridad na sabi ni Kuya Miguel. Wayway, patawarin mo ako. Umiiyak na sabi ni Rico. Alam kong nagkamali ako. Sobrang laki ng pagkakamali ko. Pero ginawa ko lang yon dahil sa takot. Pinilit lang nila ako. Ikaw ang mahal ko, Wayway. Maniwala ka sa akin. Tinitigan ni Liwayway ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang estranghero. Isang mahinang kaluluwa na handang isakripisyo ang lahat para sa sarili. Wala nang galit sa puso niya. Wala nang sakit. Ang natitira na lang ay isang malawak at malalim na awa. Tapos ka na? Kalmado niyang tanong. Natigilan si Rico sa kanyang tanong. Ang pagmamahal, Rico, ay hindi nananakit, hindi nang aabuso, at hinding-hindi nagbebenta. Sabi ni Liwayway, ang bawat salita ay malinaw at matatag. Pinatawad na kita noon pa, hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Para makalaya ako sa lahat ng sakit na idinulot mo. Lumapit siya sa mesa, tiningnan ito ng diretso sa mata. Pero ang pagpapatawad ay iba sa hustisya. Ang kapatawaran ay para sa Diyos. Ang hustisya ay para sa batas. Tumalikod siya, isang kilos ng pangwakas. At ang kalayaan ay para sa akin. Iniwan niya si Rico na umiiyak at nagmamakaawa. Paglabas niya ng silid, sinalubong siya ng abogado mula sa Women's Center. Malakas ang kaso ninyo, Liwayway, sabi nito. Testimony against testimony, pero dahil sa pag-amin at pakikipagtulungan ni Rico, halos sigurado na ang conviction. Sa kaso naman ng droga,
Mabigat ang parusa na haharapin ng pamilya Moran. Si Rico, dahil sa kanyang kooperasyon, ay maaaring makakuha ng mas mababang sentensya, ngunit siguradong makukulong pa rin siya sa kanyang mga kasalanan. Ang mahalaga, mananagot silang lahat. Sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Hindi ito isang ngiti ng paghihiganti, kundi isang ngiti ng kapayapaan. Naramdaman niya ang pag-akbay ng kanyang Kuya Miguel. "Tara na," sabi nito. "Umuwi na tayo sa Pag-asa." Habang naglalakad sila palayo sa istasyon ng pulis, palayo sa madilim na kabanata ng kanyang buhay, naramdaman ni Liwayway ang sikat ng araw sa kanyang balat. Mainit. At puno ng pangako ng isang bagong simula. Malapit nang mamukadkad ang Liwayway. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng kaso ay unti-unting humupa, napalitan ng tahimik na pag-usad ng hustisya. Dumating ang araw ng pagbaba ng hatol. Hindi na kailangang pumunta ni Liwayway, ngunit pinili niyang harapin ito. Hindi para makita silang magdusa, kundi para tuluyan ng isara ang aklat ng nakaraan. Sa loob ng korte, nakita niya silang lahat sa huling pagkakataon. Si Mang Berto, tumanda ng ilang dekada, ang dating pagnanasa sa mga mata ay napalitan ng kawalan. Si Dalisay, ang dating kumpiyansa at kagandahan ay nilamon ng rehas. Ang tingin ay mapait at puno ng galit. At si Rico, ang anino ng lalaking minsan niyang minahal, payat at talunan, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Isa-isang ibinaba ang mga sentensya. Mahabang taon ng pagkakakulong para sa pamilya Moran dahil sa droga. Mahabang taon para kay Mang Berto dahil sa panggagahasa. At para kay Rico, bagamat mas magaan dahil sa kanyang kooperasyon, ay sapat pa rin para pagbayaran ang kanyang pagtataksil at pakikipagsabuatan. Walang naramdamang saya si Liwayway. Walang pagdiriwang. Tanging isang malalim at payapang pakiramdam ng paglaya. Paglabas niya ng korte, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng kanyang ina, ama at kuya. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Ang buhay sa probinsya ng Pag-asa ay nagpatuloy. Ang mga sugat ni Liwayway ay unti-unting naghilom. Ang mga bangungot ay unti-unting dumalang. Sa tulong ng counseling mula sa center at sa walang sawang pagmamahal ng kanyang pamilya, natutunan niyang patawarin hindi lang ang mga nanakit sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang sarili, sa kanyang mga maling desisyon, sa kanyang pagkabulag sa pag-ibig. Isang umaga, ginamit niya ang kaunting naipon ng kanyang pamilya at ang tulong pinansyal mula sa NGO para magtayo ng isang maliit na pwesto sa palengke. Ang kanyang mga kamay, na dating kalyo sa paglalabada para sa iba, ay naging abala ngayon sa pagmamasa ng galapong para sa puto at kutsinta at sa paghalo ng malagkit para sa biko. Ang mga kamay na minsan ay simbolo ng kanyang pagkaalipin ay siya na ngayong instrumento ng kanyang bagong simula. Ang kanyang maliit na tindahan ng kakanin ay tinawag niyang Liwayway's Best. Sa simula ay iilan lang ang kanyang customer, ngunit hindi nagtagal. Kumalat ang balita tungkol sa masarap at laging bagong luto niyang mga paninda. Ang mga taong dati pinag-uusapan ang kanyang nakaraan ay siya na ngayong pumipila para sa kanyang mga produkto. Isang madaling araw, habang nag-aayos siya ng kanyang mga paninda, nagpatugtog siya ng radyo.
Isang pamilyar na malungkot na kanta ang tumutugtog. Dati, ang kantang ito ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing malungkot sa baryo Sinagtala. Ngayon, pinakinggan niya ito, ngunit wala ng kirot. Tanging alaala na lang. Ngumiti siya at pinalitan ang istasyon sa isang mas masiglang tugtugin. Mukhang maganda ang umaga natin, Aling Liwayway. Bati ng isa niyang suki, isang batang guro na nagngangalang Ben. Salamat sa Diyos, Sir Ben. Laging maganda ang umaga basta may pag-asa. Sagot niya, isang ngiting, hindi na pilit. Isang ngiting umaabot na sa kanyang mga mata. Ibinigay niya ang sukli kay Ben at sandaling nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niya sa mga mata nito ang respeto at paghanga. Isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita mula sa isang lalaki. Hindi siya umasa. Hindi siya naghahanap. Ngunit ang simpleng pagtatagpo na yon ay nagparamdam sa kanya na ang puso, gaano man ito nawasak, ay may kakayahang muling tumibok. Nang makaalis si Ben, tumingala si Liwayway sa kalangitan. Ang dilim ay unti-unti nang nagiging kulay kahel at rosas. Ang araw ay malapit ng sumikat. Huminga siya ng malalim. Nilanghap ang malinis na hangin ng probinsya. Ang bawat paghinga ay isang pasasalamat. Pasasalamat sa pangalawang pagkakataon. Pasasalamat sa pamilyang hindi siya iniwan. Pasasalamat sa lakas na natagpuan niya sa kanyang sarili. Ang pangalan niya ay Liwayway. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi ng kadiliman, namumuhay na siya sa kahulugan nito. Nakatayo siya sa ilalim ng papalapit na bukang liwayway, hindi bilang isang biktima, hindi bilang asawa ni Rico, kundi bilang si Liwayway Alcantara, isang babaeng matatag, malaya at buo. Ang araw ay sumikat at ang mga ginintuang sinag nito ay yumakap sa kanya. Mainit at puno ng pag-asa. Ang kwentong ating natunghayan ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa ating kakayahang magtiis, kundi sa ating tapang na bumangon mula sa pagkakadapa. Ipinakita sa atin ni Liwayway na kahit gaano pa dilim ang gabi, palaging mayroong pag-asa sa pagsikat ng bagong umaga. Ang pagpapatawad ay isang regalo na ibinibigay natin sa ating sarili at ang pinakamahalagang pag-ibig ay ang pag-ibig na muli nating ibinibigay sa ating sariling pagkatao matapos itong wasakin ng iba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Liwayway. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanyang paglalakbay. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Sweet Kilig PH.